prayer po yan. Inihiling ko po na ang bawat isa ay ipanalangin po ang ating pananambahan. Ipag-pray po natin yung leader, ang speaker po, ito pong mga worship team, okay, nasa music, kasi sila po yung nag-a-usher sa atin sa ating pagsamba. Napaka-importante po ng role nila, hindi basta-basta po. So pag-pray po natin, ipanalangin po natin ang bawat puso ng bawat isa na maging open po sa mensahe sa ngayon. Ipag-pray po natin na ang mensahe ng Panginoon ay tumimo sa puso po natin at ito po ay patuloy na magbabago po sa atin. So matatransform po tayo. Alam po ba niyo na ang pinakamalaking room sa mundo? It's the room for improvement po. Yung tayo pong so patuloy po tayong na gumanda po ang buhay po natin, ang ating relasyon sa Panginoon. Okay? So hinihiling ko po na manalangin po ang bawat isa. Pwede po kayong kumuha ng partner po niyo. Ipag-pray po natin. Pag-pray po natin ang ating pastor. Ako po, habang nagli-lead sa inyo, ang ating pong worship team. Lahat po kami na nag-usher sa inyo to worship the Lord. To inspire us. Okay? So let the Lord feel it na habang kami ay nag-a-assure sa inyo. Okay? Of course, ang puso. Sige po, manalangin po tayo. Let us pray. Hallelujah. We praise you, Lord. We magnify God. So as we come to God, gusto ko pong basahin ang Psalms 100. Let the whole earth shout triumphantly to God. Serve the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Acknowledge the Lord, that the Lord is God. He made us. We are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving, in his courts with praise. Give thanks to him and bless his name. For the Lord is good, and his love endures forever, his faithfulness through all generation. Pray po tayo. Opo, Panginoon, ikaw po ay mabuting Diyos. Ang iyong katapatan ay hindi nagmamaliw. At ito po, Panginoon, ang nais po namin na patuloy na makita ang iyong pag-ibig, your unfailing love, O Father. Hindi nagbabago. Matapat po kayo, O Diyos, through all generation. So we come to you today, Father. We worship you, Lord. Sinasamba ka po namin, Panginoon, together. What a privilege, O Father, to come to you together, Lord. Samahan mo po kami, O Diyos. Be with us. So any hindrance, Panginoon, na nakikita po niyo, alisin mo po ito, Diyos, mga problema, kasalanan, or whatever it is, O Father, that will hinder you, us, O Father, to come to you, O Father. Alisin mo po ito, Diyos. Let our hearts, our mind, focus on you, Father, today. For you are worthy to worship, O Father.
So we ask the Holy Spirit to fill us, O Father. Let our hearts, Panginoon, bukas sa iyong salita. At dalangin po namin na ang iyong salita, O Diyos, ang iyong makapangyarihang salita ay tumimo sa puso ng bawat isa. And I pray, Father, for our speaker, our pastor, O God, that you will empower him and use him, O Father. Lord, fill us, O Father. And also, Lord, pray for our worship team. Bawat isa sa amin na nandito, O Diyos, na nag-a-usher to worship you, O Father. Lord, to inspire everyone to worship you, Father. Lord, gamitin mo po, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mga gagawin mo sa araw na ito. And salamat, O Diyos, sa pananambahan na mayroon po kami. Gumawa ka, O Diyos, sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So let us continue to worship the Lord by singing. I ask everyone to please rise po. And please, pakibatiin po ang pagkabi ng good morning. Okay. Good morning po sa atin. Okay, what today it is to worship Jesus now. And let me read this verse before we start. Mark 11, then blessed be the kingdom of our Father David that cometh in the name of the Lord, Hosanna in the highest. And John 12:13, took branches of palm trees and went forth to meet him and cried, blessed is the King of Israel that cometh in the name of the Lord. So we let us come and worship God. Abraham sing the song.
In your presence, all of this wash away. Let's meaningful worship as we turn our eyes to Jesus and we sing this song, God's love for us. Let's sing how deep the Father's love for us.
No, 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 Why should I gain from his reward? Why should Indeed, we have nothing to gain, we have nothing to give. Nor wisdom, nor strength, it is not from us, but Jesus alone. Jesus.
Lord, we love you. Jesus, you are all. You are asking for Jesus' name. There's nothing we can do with you, Lord, to give back to what you've done to us on the cross. Thank you so much that we can think of your glory. Thank you that we can lift your name on high. You are truly Hosanna. Thank you so much again for this night. Prepare our hearts and minds, my Lord, as we listen to your word, dear Lord. And again, thank you so much, Lord, for the day that we can serve Jesus' name. In Jesus' name I pray. Let's give it back. Napakasarap isipin po, napakasarap i-meditate yung pagmamahal ng Diyos. Hindi po natin maintindihan yun. Pero ginawa niya na tayo mga makasalanan, namatay siya sa atin. Hindi po ba niyo naisip sa karamihan ng mga tao, isa po ako sa pinili niya? Wow. So ano po ang response natin doon? Kaya yung kinanta po natin, you are my joy, my righteousness, my everything, and I love you, Lord. So, anumang pera po natin, ang katawan po natin is not enough to pay the price yung ginawa ni Kristo, yung kanyang kamatayan. Makikita po natin, Holy Week po sa susunod na araw, marami pong magpapapalo ng kanilang katawan. Pero hindi po yun sapat, hindi po yun kakapagligtas po. Kundi yung pananampalataya lamang po kay Kristo. Yung sambahin po natin siya, ibigay po natin sa Kanya ang ating buhay. And I believe that the Lord will continue to bless us. At lalo po tayong magmamahal sa Kanya at lalo tayong maglilingkod sa Kanya. Wow, napakasarap po, di ba? Sarap umawit sa Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Amen? Okay, amen. So sana po yung mga bata, ipanalangin po natin sila sa kanilang pag-aaral. Please come forward. Wow, dumadami. At saka ang gaganda nitong mga batang ito eh. Lalo yung pinakamaliit dyan. Wow. Oh. Okay, so let us pray for these children. Okay. So manalangin po tayo, pag-pray po natin sila at ang kanilang pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay, let us pray. Lord, salamat po dahil may pagkakataon po kami mag-aral ng iyong salita. At salamat po ito sa mga batang ito, Lord. Ang dalangin po namin na sila ay patuloy na makakilala sa iyo.
Patuloy po kayong makilala. Mag-aral na yung salita, hindi lamang po dito sa Sunday School, kundi sa kanilang mga sa devotion po nila o maski sa bahay, Panginoon, tulungan mo po sila na basahin ang iyong salita, Panginoon. At lumago po sila sa kaalaman patungkol sa iyo at sa iyong biyaya. Lalo po nilang makita ang iyong pagmamahal, ang iyong kabutihan sa kanilang mga buhay, ang iyong ginagawa sa kanilang mga buhay, Panginoon. So Lord, sa kanilang panahon sa ngayon, sa pag-aaral, tulungan mo po sila na maintindihan nila po ang iyong salita, and we pray for the teacher, Panginoon, na gamitin mo po, Panginoon, para maging malinaw ang kanilang pag-aaral. So salamat o Diyos, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so sige, pwede na pumunta sa Sunday School o sa junior worship service. So, patuloy natin pong sambahin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbasa ng Kaniyang salita. Ikakuha naman yata dito, no? Okay. So, ako na lang siguro mababasa, no? Baka mamaya sagutan, tapos na pala, pinapasagot ko pa kayo, no? Sa last time. Okay. So, 3 verse lang naman ito. Pwede po tayong tumayo at paggalang po sa Kaniyang salita. Okay. Okay. Sabay-sabay na lang po tayo, no? Mas maganda yung chorus po, no? Okay. 1, 2, 3. But God, being rich in mercy, because of the great love which He has loved us, even when we were dead in our trespass, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly place in Christ Jesus, so that the coming ages He might show the immeasurable riches of His grace and kindness toward us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of your works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Pagpalain ng Panginoon ang Kanyang salita, pwede na po tayong umupo. Okay. Mayroon pa? Okay na, so tawagin na natin si Pastor. I'm sorry, mayroon pa palang iba. It's okay. Hindi po nagkamali si Kuya Boy. Tama po yun. No. Opo. Tama yun. Tama po. Dalawa po kasi ang ating passage. Parallel passage po ang tawag natin. Ano? So yun yung binasa natin kanina. Tama po yun. At yung parallel passage natin, John chapter 6. Yun po yung parallel passage. Happy Palm Sunday po. Asan ang mga palaspas nyo? Hindi nyo dinala? Ha? Si Kuya Boy lang may dala. Yung palaspas ay tradisyon na, no? Sa akin wala namang problema kung gagawin din natin yun. Kaya lang yung hindi naman ulit namatay si Jesus, ano? Ang ginagawa po kasi nila doon sa palaspas, yun na iniipon ng pare. Tapos pagdating ng Mayo, hindi. March. Ang Mayo ay yung holy water yun eh. Yung unang ulan ng Mayo, yun ang iniipon ng pare. Yun ang ginagawang holy water. Alam ko Catholic school ako nung high school. Pagdating ng Marso, yung mga palaspas na naipon ngayong araw na ito, sa March next year, yun ang susunugin ng pare. Anong gagawin? Yun yung Ash Wednesday. Kalimutan nyo na yan Di ba? Ganon yun. Sino mga Catholic school? Di ba? Yan yun. Anyway, yung ibang Christian churches nagpa-practice din ng ganon. Presbyterian. Pero tayo hindi, no? Kasi wala namang effect yun. Yung iba kasi akala nila may power yon pag may ganun ka o kaya pag may dala ka. Walang power yon. So kung tradition lang, as in, kunyari magdadala tayo ng palmera para lang i-celebrate, walang problema. Pero kung naniwala ka na may kapangyarihan yung palm, yun na ang magkakaproblema tayo. Tsaka yung may
ash dito kung naniniwala ka may power yon. Walang power yon, no? Kahit paliguan mo yung sarili mo ng ash, wala pa rin power yon, no? So, tradition, okay lang. Pero kung naniwala tayo may kapangyarihan yun, wala. Kasi anong sabi sa binasa natin? By faith in Jesus Christ lang. By grace through faith in Jesus Christ. Yun lamang ang may kapangyarihang magligtas. Okay? So tayo po ay nasa pangatlong parte na ng ating serye ng redeemed or pagtubos or tinubos, no? At ngayon po ay number 3 tayo, the power of redemption or kapangyarihan ng pagtubos. Gaano ba kakapangyarihan ng pagtubos ni Kristo? Okay? Ito po ang ating pagsasalunan ngayong umaga at next Sunday po will be the Resurrection Sunday na, araw na, linggo ng pagkabuhay na. So wag po tayong mag-absent. Conclusion na ng ating serye, no? So as we continue this series, pangatlong parte na po tayo. Yung bulletins natin, sagutan niyo po. Nung isang linggo daming naiiwan sa upuan. Yung iba may sagot na iwan. Pagdating po ng anniversary natin, may special prize po tayo sa ilan ba? 5, at least 5 na makakumpletong sagot. O depende, kung may 10 na kumpletong sagot, bigyan natin ng prize. Okay po ba yun? We're trying to encourage everyone po to take notes or ang tawag dyan yung anong tawag doon? Cheryl. Parang diary. Ano bang tawag dyan? Journal. Oh, salamat. So in-encourage po natin. Okay, so bago po tayo magpatuloy, tayo muna ay muling manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Marami mang hindi kasuguruhan sa mga bagay na pansamantala naming iniwan, ngunit naniniwala kami na ikaw ang nagtakda ng araw na ito, ng oras na ito, kami ay makapiling mo dito kasama ng aming mga kapatid. Kaya hinihiling namin, Panginoon, na ang mga pangako mo na aming pinangahawakan, Panginoon, na ikaw ang tutupad at ikaw ang magsasagawa ng mga bagay na karapat-dapat para sa amin at karapat-dapat na matanggap mo sa pamamagitan ng pagsamba nito na sama-sama namin gagawin ngayon. Panginoon, ituon mo po, isaayos mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Walang iba kundi sa iyong banal na presensya. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so punta na po tayo sa ating unang punto ngayong umaga, no? Ang pagtubos ng ating kasalanan ay makapangyarihan dahil unang-unang punto natin, it's a treasured gift for Jesus. So ang pagtubos sa ating mga kasalanan ay labis na makapangyarihan or dakila ang kanyang kapangyarihan kasi regalo ito para kay Kristo. Okay? Pag sinabing regalo, kaloob, no? Hindi natin ito binasa kanina, sinadya ko po parallel, doon tayo sa parallel text niya. Doon po tayo sa John chapter 6, verse 37, no? Magkahawig po ang nilalaman ng Epeso at saka ng Juan sa parte na ito. This time, sa first point, punta tayo sa John chapter 6, verse 37. Sabi dyan, lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama. Okay? At hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. Okay? Ang ganda, no? Ang Ama ang nagtakda. Ibig sabihin, tinakda na ng Ama, ibibigay na lang kay Jesus kung sino yung mga sasampalataya kay Jesus. Tayo, mga nauna na. May mga susunod pa na sasampalataya, sabi ni Jesus. No, ibinigay na at ibibigay pa. At yung Ama ang nagtakda ng regalo na yon. Now, pag sinabing ibinigay, kaloob, no? Kaloob yon. And when we talk about kaloob, sa English palang regalo or present, no? When we talk about presents or pag pinag-usapan natin ng regalo o kaloob, madalas pagka nagbibigay tayo ng regalo sa isang tao ay tinitingnan natin yung halaga. Tama po ba? Kunyari, birthday ni Brother Leon. Uy, birthday ni Brother Leon. Ano kayang magandang regalo kay Brother Leon? Dapat yung mamahalin, no? Dapat yung uso ngayon yung aesthetics, no? Aesthetic, mga ganyan, kaya maganda tingnan, di ba? O kaya yung trend, ano bang mga binebenta sa TikTok ngayon? Doon natin binabase ang regalo natin, ano? But you know what? We ought to give gifts that serve its purpose. Tama ba? Ano bang dapat talagang iregalo kay Brother Leon? Kung kilala nyo si Brother Leon, malalaman nyo kung anong dapat iregalo sa kanya. Kung hindi nyo siya lubos na kilala, malamang yung ireregalo natin sa kanya kung ano lang yung madampot natin. No? Pwede na yan. Okay na yan kay Brother Leon. Pero kung kilala natin siya, pipiliin natin ano ba yung karapat-dapat na regalo para kay Brother Leon. Tama po ba? Now, halimbawa, ako po ay isang pintor.
Yan, no? Painter, no? Ano kaya ang pinakamagandang regalo para sa akin? Kayo ba ay pipili ng may mga iba-ibang sagot, tama po? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Canvas. Oo. Bakit nyo alam? Of course, ang ririgalo nyo sa akin, canvas. Tama? Kasi painter ako. Hindi nyo ako ririgaluhan ng isang larawan na gawa na. Or ipininta ng isang artist. Ika nga. Kasi hindi ko gawa yun eh. Siguro ma-appreciate ko yun. Ay, ang ganda. Kung halimbawa, ririgalo nyo sa akin ng isang painting na nagawa na, yari na, siguro mamahalin pa. Sabihin natin, gawa ni sino ba yung mga sikat? Picasso. Sino ba yung Pinoy? Si Amorsolo, di ba? Hindi. Ang ibibigay nyo sa akin ay yung canvas na walang drawing o hindi pa yari. Yun yung pinakamagandang regalo para sa akin para ma-exercise ko yung aking expertise, yung aking pagiging mahusay na pintor. Tama po ba? At kung ang pinakamagandang regalo para sa isang mahusay na pintor ay isang canvas na blanco, ano kaya ang pinakamagandang regalo sa isang perpektong manunubos katulad ni Kristo? Yung bang nagbabanal-banalan? Hindi. Ang perpektong regalo para sa Panginoong Jesucristo ay yung mga tao na kumikilala sa kanilang kasalanan. Amen? Mga tao na kumikilala na hindi nila kayang tulungan ang kanilang sarili. Okay? Yun po ang pinakamagandang regalo para sa ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Yung kumikilala sa Kanya na kailangan ka namin, Lord, kailangan mo kaming iligtas kasi madumi kami. Kami ay, tawag dito, hindi karapat-dapat. At ikaw ay banal, kailangan ka namin upang kami ay iyong ligtas at kami ay iyong banalin. Yun po yung pinakamagandang regalo para sa ating mananakop, para sa ating manunubo si Jesucristo. Okay, malinaw po. Amen? So ganun kahalaga kayo. Ganun kahalaga ako sa Panginoon. So hindi pinapahalagan ni Kristo, hindi pinapahalagan ng Diyos yung mga tao na, ay, banal ako, nagsisimba ako eh. Ay, mas makasalanan ka sa akin kasi lagi ako nagdadasal. Ikaw, bihira ka lang magdasal eh. Ay, mas makasalanan ka sa akin kasi mas bihira lang ako gumawa ng kasalanan. So hindi kailangan ng Diyos ng gano'n. Ang kailangan ng Diyos, pinakamabisang regalo na kanyang pinagkaloob sa kanyang anak na si Jesucristo ay yung mga tao na kumikilala sa kanilang kasalanan at kumikilala sa kay Kristo na kailangan nila ng manunubos. Okay? So mga kapatid, ang patutunguhan natin, alam nyo na, ang kaligtasan natin ay hindi tungkol sa atin. Okay? It's about the Father's love for His Son. Labis ang pagmamahal ng Diyos Ama sa Diyos Anak kay Kristo, kaya ibinigay niya yung regalo na karapat-dapat. At yung karapat-dapat na regalo, parang word, ang tawag doon? Parang play of words, no? Karapat-dapat na regalo tayo pero hindi tayo karapat-dapat. Pero karapat-dapat tayong regalo kasi tayo yung kumikilala sa Panginoong Diyos bilang tagapagligtas. Nakuha niyo po yung ibig kong sabihin, yung mga tao na kumikilala sa sarili nila na kailangan nila ng tagapagligtas, sila yung karapat-dapat na regalo para sa Panginoong Jesucristo. Gusto ko pong maunawaan nating lahat ng mabuti. Naunahan ba natin ang ibig nating sabihin? Amen, no? At yung iba hindi nila maintindihan to. They strive and they pinupursige nila yung sarili nilang kakayanan para maging banal sa harap ng Diyos. Hindi nila alam na the more they make efforts to make themselves appear righteous o banal sa harap ng Diyos, ay the more they are rejected sa harap ng Panginoon. But the more we acknowledge our sinfulness, mas lalo nating tanggapin ang ating kahinaan at kasalanan, ay mas lalo tayong nagiging karapat-dapat sa Panginoon. Amen po ba? Kaya nga kailangan yung repentance ay continuous. Pinag-aralan natin yan yung mga nakaraang linggo. Di ba? Kailangan tuloy-tuloy yung attitude of repentance or repentant heart. Okay? Now, katulad na nabanggit ko kanina, salvation is not about us. Salvation is about the love of the Father to His Son. At tayo yung napagitnaan. Naipit tayo sa pag-ibigan ng Ama at ng Anak. Na-sandwich tayo. At yung nag-benefit ay tayong mga suwail, tayong mga madudumi, tayong mga makasalanan. And it's an endless
loop, ika nga, ng pag-ibig ng Diyos. Umiikot-ikot yung pag-ibig ng Ama na ibinigay sa anak, yung pag-ibig ng anak na ibinigay sa Ama, at yung pag-ibig ng dalawang ito, ng Ama at ng anak, nagbenepisyo, tayo yung tumanggap. Kumbaga naambunan, hindi tayo naambunan eh. Tayo talaga yung naipit na sandwich sa pag-ibig, no? Tingnan natin sa Efeso, binasa to kanina, no? 8 and 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kagandahang loob, parang regalo din, ano? Kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Sumampalataya tayo kay Kristo na kailangan natin siya. At ito'y kaloob ng Diyos. Regalo na naman. So ibig sabihin yung regalo ng Diyos sa anak, naging regalo para sa atin at hindi mula sa inyong sarili, hindi dahil banal tayo, hindi dahil tayo ay matuwid. 9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Malinaw. Malinaw po, di ba? Kaya't walang may pagmamalaki sino man. So ulitin ko po, regalo ng Ama para sa anak at yung regalo ng anak para sa Ama. Binalik niya tayo para maging karapat-dapat. God gave His Son the perfect gift, the imperfect, perfect gift. Tayo yon. Pero nung natanggap tayo ng anak, wow, sabi niya, what a beautiful canvas. Canvas, sabi kanina, no? Walang laman, walang sulat, walang drawing, or sakto tong binigay mo sa akin, God the Father, sabi ng God the Son, ano? Maduming tao, makasalanang tao, eksakto to para sa akin. Kasi ito yung tutubusin ko, ito yung babanalin ko para maging karapat-dapat sa iyo. Nakita niyo po yung cycle, yung loop ng pag-ibig. Genius ang Panginoon, eh, no? Grabe, di ba? Sino makaisip nito? Kaya nga hindi maisip ng tao, hindi maipaliwanag, ayaw nilang paniwalaan kasi hindi nila may paliwanag. And it's part of the mystery ng ating Diyos. Pag hindi nila kayang ipaliwanag kasi ang ibang tao, no, ay, ako maniwala dyan, hindi naman kayang paliwanag, eh, no? But that's how it works for us believers. Kailangan lang sumampalataya. Ganon ang pagkilos at paggawa ng Panginoon. Now, the moment we acknowledge God and Jesus, the need for Jesus Christ as Savior, that's the moment of our salvation. Sa sandaling kinilala mo ang Panginoong Kristo bilang Panginoong tagapagligtas, nagsimula na yung kaligtasan mo. You were saved that very moment. Naligtas ka na, no? Now, wala kang ambag. Ika nga, wala kang ambag sa kaligtasan mo. Tingnan natin ang sabi ni Jonathan Edwards. Yan, sabi ni Jonathan Edwards, you contribute nothing to your salvation except the sin that made it necessary. Wala ka daw ambag sa wala tayong ambag sa kaligtasan natin maliban doon sa kasalanan na meron tayo na kinakailangan para tayo ay ligtas ng Diyos. It's all God's initiative, it's all God's action, it's all God's effort, it's all God's generosity. So lahat ng ito inisyatibo, pagkilos at kagandahang loob ng Diyos. Okay? Now, kapag balik tayo sa regalo, no? Yung regalo na binigay ninyo sa akin, kunyari, no, na mahalaga para sa akin na yon, and I will treasure that. No? No, anybody, lahat sa atin, kung binigyan tayo ng regalo na eksakto dun sa pangangailangan natin, gustong-gusto natin yon. At itatabi natin yon sa isang lugar na safe, ika nga, no? At ganun din ang ating Panginoong Diyos. Kung tayo ay kaloob, if each of us are presents or gifts from God the Father, siguradong pakaiingatan tayo ng Diyos Anak. Amen po ba? So yun yung ating unang punto ngayong umaga. Pinakaiingatang regalo, okay, ng Diyos Anak. Now tingnan lang natin para mas bigyan ng din ang ating punto. Exodo 19:5, sabi po, kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa aking kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang. This is for hindi pa kasi Israelita sila, no? Mga Hebrew pa lang sila, hindi pa sila officially ordained as a nation or as a tribe, wala pa, no? At sabi dito, ang buong daigdig ay akin, sabi ng Diyos, ngunit kayo ay aking itatangi. Grabe, no? Lahat ng buong sanlibutan, ang buong daigdig ay pag-aari ko, pero sabi niya, kayo ay aking katangi, tangi-tangi, no? At ito, this verse of course is for the Hebrew people before they were ordained as a nation, Israel, but this goes for all believers. Lahat ng sumampalataya sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. We are God's
treasured possession. Naniniwala ba kayo doon? Talaga, pastor? Totoo? Totoo po yun. Ikaw ay hinirang ng Diyos. Ikaw ay katangi-tangi sa Diyos. Hindi ito prosperity gospel. Totoo po ito. No, marami pang verses dyan. Basahin po ninyo. These are promises of God to the Hebrew people. Later became the Israelites. Deuteronomy. Marami pa po. Take note nyo lang and basahin nyo sa bahay ninyo. But these promises, this covenant na tinatawag natin, are all extended to whoever believes, sa mga hintil, sa mga hindi lahi ng Israel. Okay? So you are God's gift to the Son, and the Son, out of His love for His Father, He made us righteous. Kaya tayo tinubos ng Diyos para maging karapat-dapat tayo sa harap ng Ama. Okay? He made us righteous. He made us blameless. Pinag-usapan natin to. Every time God looks at us, God sees who? Jesus. Hindi na tayo. Hindi na yung lumang tao. No? Tayo ang ginawang, kumbaga sa painting, tayo ang ginawang obra maestra ng Diyos. Okay? Not to be, tawag doon, hindi para maging kumpiyansa tayo or komportable, no? But to make us more humble, no? Na wala pala tayo talagang ambag. It's all God's work. It's all the effort of the Son. Kaya tayo binanal at wala tayong ambag dahil tayo ay naipit sa pag-ibig ng Ama at ng Anak. Now, this is a reminder, no, sa ating lahat po, no, before we go to the next point, no. This is a reminder, paalala po to sa ating lahat na ang kaligtasan, kaya po tayo naging mananampalataya, kaya tayo naging Kristiyano. Lahat ito ay sariling sikap ng Diyos, sariling inisyatibo ng Diyos, sariling pakikipag-ugnayan ng Diyos sa atin. Hindi tayo nakipag-ugnayan sa Diyos. Ang Diyos ang sumungkit ng mga puso natin. And araw-araw nanunungkit ang Diyos ng mga puso, kaya lang iilan lang ang tumatalima or iilan lang ang, ay, mahal pala ako ng Diyos. Di ba? Alam niyo ba yon? Sabi, di ba, kay Job, umuulan, pinahayaan ng Diyos na umulan sa mga masasama. Ganon din sa mga mabubuti. Ngunit ilan lang ang nakaka-acknowledge, ay, praise God, umulan. Yung iba, ay, salamat kay kung sinong bathala o sinong Diyos-Diyosan ang pinapasalamatan sa mga magagandang bagay. Iilan lamang ang kumikilala sa Diyos ng kanyang kabutihan araw-araw, no? And that's the part of God's salvation plan, no? His sovereign choice, no? Ito yung kanyang kagustuhan, ito yung kanyang kalooban, no? Now, ang tanong, paano natin ipapamuhay itong unang punto na ito, no? The first point, that we are God's treasured gift for the Lord Jesus Christ. We need to be humble. Sana'y maging labis at patuloy tayong maging mapagkumbaba. Na kaya tayo nagligtas, yun lagi nating isaisip. Kaya tayo naligtas ay dahil sa pag-ibig ng Diyos sa kanyang anak at ng anak sa kagustuhan ng kanyang ama. Okay? This should result to worship, pagsamba. Pinag-aralan namin to ng music team kahapon. Ang pagsamba po, ang pag-worship ay hindi lang nangyari tuwing linggo ng umaga. Ito po ay araw-araw, 24/7, no? 24 hours, 7 days a week. It's a lifestyle. Okay? That's another topic pag-usapan natin. Napag-usapan na natin yan noon. Siguro balikan natin next time. We go to our second point. Gaano kakapangyarihan ang pagtubos ni Kristo? Because it is the sovereign will of God. Meron diyang translation ng Tagalog, ano? Makapangyarihan ang pagtubos ni Kristo kasi ito yung kataas-taasang kalooban ng Diyos. Hindi lang siya kalooban, kundi kataas-taasan. Sovereign will. Pag sinabing sovereign will, ito yung kagustuhan ko. Pag sinabi ng hari, kunyari may hari, nasa isang kaharian tayo. Pag sinabi ng hari na, eto gusto ko, wala nang iba. Priority yan. Top priority. Top na priority pa. Kataas-taasang kalooban eh. No? Tingnan natin, John chapter 6, verses 38 to 39. Ako'y bumaba mula sa langit. Si Kristo po nagsasalita dito, no? Hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kayong hayaang mapahamak at kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin. Okay? Kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. So hindi tayo papabayaan, yung pinag-aralan natin nung nakarang linggo. Hindi lang tayo niligtas ng Diyos, tapos bahala ka na dyan, nakita na lang tayo, kita-kits. Hindi ganoon, no? Sabi dito, hindi ko sila kakalimutan, kundi bubuhayin ko pa sila, sasamahan at bubuhayin hanggang sa huling araw, no?
So, the redemption of believers, yung pagtubos sa atin ng Panginoon, ay kataas-taasang plano at kalooban ng Diyos Ama. Sabi ng Biblia, no? And God will fulfill His plans, whatever it takes. Kahit anong mangyari, gagawin ng Diyos ang lahat ng kanyang kayang gawin. Ang gagawin, hindi kayang gawin lahat kasi kaya niyang gawin eh. Gagawin ng Diyos ang kanyang karapat dapat gawin para lamang tayo ay maiuwi sa kanyang kaharian. So hindi niya lang tayo niligtas dito sa ating lupa, sa putik na ating kinalalagyan, kundi babanalin niya tayo and then dadalhin niya tayo, ihahatid hanggang doon sa tahanan ng kanyang Ama. Ibig sabihin, habang tayo ay nandito sa lupa, niligtas sa ating mga dungis at kadumihan, binabanal tayo ng Diyos dahan-dahan. Maalala natin, di ba, yung sa series natin about the vine, the branches, the vine and the branches, di ba? Tinitrim niya, pinuputol-putol niya yung mga sanga para tayo'y mamunga. Masakit pagka naputulan ng sanga, no? Aray, daming sakit sa katawan, no? No, pero para tayo ay banalin, para tayo ay mas mamunga pa ayon sa kanyang kalooban. Okay, so we need to grow. Not just, of course, spiritual growth yung pinag-usapan dito. But the first subpoint here, para mas lalo nating maunawaan is, Jesus's affirmation of His submission to God's will. Ibig sabihin, pinagtibay ng Panginoong Jesucristo na siya ay nagpapasakop doon sa kagustuhan ng Diyos. Di ba? Kataas-taas ang kalooban ng Diyos na tayo ay maligtas. Si Kristo nagpasakop doon. Verse 38 ng John chapter 6, sabi, ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Okay? So malinaw po. One of the points last Sunday, yung Jesus willingly submitted Himself to the will of the Father. Last Sunday, maalala ko, no? So ibig sabihin, the entire life of the Lord Jesus Christ while He was here on earth was done according to God's will. Habang nabubuhay siya dito nun sa lupa, lahat ng kilos, lahat ng galaw, lahat ng isip, kalooban niya ay alinsunod sa kalooban ng kanyang Ama sa langit. Pagpapaubaya, pinaubaya niya ang kanyang buhay kung ano yung kagustuhan ng Ama. Okay? His life was perfectly aligned to God's purpose. Nakalinya na sangayon sa kalooban ng Ama, no? And yun po yung ating first point. First subpoint pala, no? Kung gaano kakapangyarihan ang pagligtas sa atin ni Kristo kasi sinunod lamang ni Kristo yung kalooban ng Ama. And the first subpoint is He Himself, ang Panginoong Jesucristo mismo, ang pinagtibay niya na siya ay susunod sa kalooban ng Ama. And the second subpoint is believers' assurance of salvation through Jesus Christ. Tayong mga mananampalataya ay sigurado na ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So mayroong katiyakan ng kaligtasan. Hindi po lahat ng Kristiyano ay nagtuturo ng doktrina ng assurance of salvation. May mga Christian, they call themselves Christian, yes, Christians po, pero hindi nila tinuturo ang assurance of salvation. In fact, may mga Christians, sabihin ko na po, na nagtuturo na nawawala ang kaligtasan. Pag nagkasala ka, kunyari ngayon, nagkasala ako, no? Nawawala kaligtasan ko. So, hingi ako ng tawad ngayon sa Panginoon, wala namang problema doon kasi sabi naman sa Bible, humingi ng tawad. Kaya lang, hihingi ako ng tawad kasi nawala yung kaligtasan ko. So, pagka nag-invite ulit si Pastor next week ng tatanggap sa Panginoon, tatanggap ulit ako. Pag nag-invite ulit ng baptism si Pastor, papabaptize ulit ako. Kasi nawala yung kaligtasan ko. Hindi po nawawala ang kaligtasan. Once and for all lang po. Kung tunay na tayo ay sumampalataya kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, one time lang po nangyari yun. Ganon kalakas yung kapangyarihan ng Panginoon eh. Alam mo, nawawala yung kapangyarihan ng Panginoon pag nagkasala ako. Hindi. Mag-ingat po tayo sa mga ganon turo. May turong ganon na may turo pa na nawawala ang banal na Espiritu kapag kayo nagkasala. Hindi po nawawala ang banal na Espiritu. The Holy Spirit grieves. Ano po yung grieves? Lalim mo. Nasasaktan, namimigati. Yung mababaw lang. Lalim. Na yun, nalulungkot. Nalulungkot. Pero hindi umaalis. Di ba? Nalulungkot lang siya. I just forgot the verse. Meron ba kayo dyan? Hindi ko makuha ngayon. But the Bible says,
the Holy Spirit ay nananangis nga. Yun sa Bible ginamit, ano? Pero nalulungkot. Pero hindi siya umaalis. Ang kino-quote ng iba, yung kay David, yung create in me a clean heart and renew a right spirit. Cast me not away from thy presence. No? Old Testament yung inaano doon. But anyway, yung presence kasi ni God nung Old Testament, may symbolism yan eh. Not na umaalis. But sa atin, hindi po. Ano yun? Sa New Covenant, ang banal na espiritu ay hindi umaalis. Nananahan sa atin. Diba? Take note of that. But it is grieved. Imagine, the Holy Spirit is a person. No? Katulad kunyari ng yung best friend. Person siya, tao. Pero kung hindi mo siya pinapansin, andyan lang siya. Masama loob niya sa'yo. Hindi mo siya pinapansin eh. Best friend mo siya, pero hindi mo siya pinapansin. Ang pagkilos, paggalaw niya, andyan. Kumikilos, gumagalaw siya sa buhay mo, pero hindi mo pinapansin. Malungkot siya. And that's how the Holy Spirit works as well sa atin. Pero hindi siya nagkukulang. Tayo ang may kakulangan, hindi natin siya pinapansin. But again, assurance of salvation, no, hindi po nawawala ang kaligtasan. Okay? Tingnan natin sa verse 39. Ito ang kanyang kalooban ng huwag kong hayaang mapahamak. So ibig sabihin, kasama natin siya. At kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kung di ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Now, take note, no po, ang sinasabi po dito na hindi mapapahamak, this is not physical harm. Okay? This is not emotional harm. Ibig sabihin, ano bang verse ba sa Bible? Kung si Jesus nga, pinatawan at nagdusa, physical, tsaka emotional, tayo pa kaya? Sino ba tayo para hindi dumanas ng mga pagdurusa, di ba? Ang tinutukoy po dito ay spiritual harm. No one can harm us spiritually. So kapag dumanas tayo ng physical or emotional harm or any kind of harm, aside from spiritual, wag nating sabihin, Lord, pinangako mo sa John chapter 6 verse 39. Hindi po. Spiritual po yung pangako dyan. That He will not harm us. Amen po ba? Malinaw? So wag nating susumbat sa Panginoon itong verse na ito. No? Kasi we will. Actually, sabi pa ni John sa other chapters, di ba? We will experience great tribulation. Matinding mga pagsubok at pagdurusa. Mag-ingat tayo dyan. No? Sana wag nang dumating. Sana hindi natin maranasan. Pero sabi, we will experience. But it will only prove us faithful. Dapat. Amen po ba? Hindi ko kayo tinatakot, pero sabi yun, no? Darating yung mga pagsubok na mabibigat, pero dapat manatili tayong maging manampalataya sa ating Panginoon. Okay? So we will never lose our salvation because it's given to us by the Father. Eh. Regalo yun. Meron ang Diyos ba? Yung mga anak, yung tatay mo, di ba? Kunyari, niregaluhan ka ng isang magandang regalo, tapos nung meron kang ginawang hindi maganda, binawi yung regalo mo. Ganun ba yung mga magulang? Sino mga nagbabawi ba tayo ng regalo sa anak? Hindi, di ba? Sa kanya na yun. Mas lalo yung ating Ama sa langit. Kung tayo ay karapat dapat nakaloob para sa anak, hindi na tayo babawiin. Ayoko na. Bad boy pala yan eh. Hindi po ganun ang Ama. But tayo ang makaka-experience ng mga consequences. But salvation will remain. Okay? God cannot afford to lose His children. Hindi niya hahayaang mawala ang kanyang mga anak. Maaring may pumariwara, pinag-aralan natin to sa The Good Shepherd, di ba? Pero meron siyang yung pangalawit, kakalawitin kanyang gano'n. Pagka napariwara ka, masakit makalawit. Di ba? Nakalawit na ako ilang beses na, kaya nandito na ako ngayon. No? He is the vine dresser, he's the gardener. Siya yung namamahala ng ubasan. And He will do everything He has to do to bring us back to the fold. Tingnan natin sa Filipos 2:12-14. Kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod, nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin, ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. So sabi ni Paul, darating ang time, wala na ako. No, hindi na ako magtuturo. Kasi may pupuntahan na akong iba or maaaring mawala na ako. No? Pero sabi niya, God will always be with you and He will tell you what to do and He will empower you to do good. Now, it is God who is at work
in a believer's life. Ibig sabihin, ang Diyos ang kumikilos at gumagalaw at nagbibigay ng kalakasan at kagustuhan sa atin para tayo gumawa ng mabuti. Hindi yung napipilitan tayo. Okay, now, another clarification ito sa false teaching na we need to continue working for our salvation. Ano sa English kasi, work out your salvation. Malinaw po, work out. Ibig sabihin, i-work out mo. May salvation ka na, kailangan mong i-work out. Parang nagpunta ka sa gym, bakit ka pumupunta sa gym? To work out my muscles. Ibig sabihin, may muscles ka. Kailangan mo lang i-work out. Kailangan mong palakasin. Ganon din ang faith. Ganon din ang salvation. May salvation na tayo, but you need to work it out. Palakasin mo. Naintindihan po natin, ano? We need to work out. Now, the other people kasi, Christians, they teach na, uy, nawawala ang salvation, so kailangan tumanggap ka ulit, magpabaptize ka ulit, patuloy kang maging masigasig sa pagdarasal, hindi masamang magdasal, dapat nga magdasal, kaya lang ginagamit yon na kailangan magbigay ka ng offering mo. 10%. Di ba? Para hindi mo wala yung salvation mo, di ba? Hindi man masama yun, di ba? Kailangan nga natin yun eh. Baka mamaya wala na magbigay sa inyo. Kailangan yun. Pero hindi yan ang dahilan para manatili yung kaligtasan. Kasi kahit magbigay ka, kahit hindi, wag naman sana kayong magbigay. Maligtas ka pa rin. Pinag-usapan natin to last week, no? But we can only talk so much about it. But what we're trying to point out here is we will never lose our salvation. Tayo po ay ligtas habang buhay. At sabi dito ng Panginoon, hindi niya hayaan na may maiwan. No? Susunduin niya tayo hanggang sa huling araw. Okay? Now, we do not have the ability to hold on to our salvation. Clear po yan. Wala ni isa sa atin ang kaya. But it is God who is holding us. Ang Diyos ang mahawak sa atin. Paulit-ulit ko itong sinasabi, no? And He is committed. Last week, pinag-aralan natin to. Jesus Christ Himself is committed to bring us with Him because we are His children until the end, hanggang sa mga huling araw. Now, ang buhay dito sa mundo, sa physical at material na mundo, no, ay panandalian lang, temporary lang, ano? At saka walang kasiguruhan, uncertain. And ang buhay dito sa mundo, it's full of heartaches. Totoo yan, no? Hindi ko na kailangang banggitin. Alam ko, may mga kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Punong-puno yan ng mga kabiguan, emotional stresses, etc. No? Pain, sadness. May mga susunod pa. Kung may mga naranasan tayo kahapon, mga nakaraan, may susunod pa. Pero kailangan nating maging matibay sa ating pananampalataya. Hindi tayo bibitawan ng Panginoon. Because God, Jesus Christ, promised Himself that He will bring us to a much better place with God the Father, yung Kanyang Ama na lumikha sa atin. And we will be forever with Him through eternity. Okay? So, ganun po kakapangyarihan ang pagtubos ni Kristo sa atin. And our third and last point po this morning, ang pagtubos ni Kristo ay makapangyarihan sapagkat tiyak ang ating kinabukasan. Tiyak na, tama ba? Yeah. Tiyak na kinabukasan. Ibig sabihin, sigurado yung ating pupuntahan. Okay? By the way, darating po ang time, hindi na tayo magpa-flash ng verse dito, ha? Okay lang po ba? Kanya-kanyang dala na ng Bible. Kung wala pa kayong Bible, bili po kayo sa baba, marami. No? O yan, si Kuya Boy lang talaga yung malakas mag-amen. Ba't kaya? Ang ginagamit ko po, for info lang, ang ginagamit ko sa Tagalog, yung MBB tag, Mabuting Balita Tagalog. Maganda po yun. Yung ang Biblia, okay yun, yung original. Kaya lang malalim na Tagalog yun. So kung titingin po kayo, meron po dyan, Kuya, Mabuting Balita Tagalog. ESV, maganda rin. NASB, yan mga ginagamit ko po. Pero kung anong meron kayo, okay lang po yan. Pero sinasabi ko lang po, darating ang time na wala na tayong flash na verse, ha? Pero dapat, pag binanggit ko dito yung verse, tama yung sinasabi ko kasi baka mamaya wala na pala dyan sa Bible, di ba? Okay, so punta po tayo. Third point, the secured future of believers. Okay? Tiyak ang kinabukasan ng mga mananampalataya. Juan 6:40. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng nakakakita sa anak at sumasampalataya sa Kanya at ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan
at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ang linaw na po, binasa natin to kanina. Now, the first subpoint, basahin ko po, yung unang linya, sabi ni Jesus, si Jesus po nagsasabi, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. It's a divine plan. Pag sinabing divine plan, banal na plano ng Diyos. Pag sinabi mong banal, walang ibang banal kundi Diyos lang. So yung plano na ito, siya lang ang nakaisip, ang Diyos lang, wala nang iba. At pag ang Diyos ang nakaisip ng plano, He will work things out. Ibig sabihin, gagawin at gagawin niya para matupad yung plano na yon. It's a divine plan. Okay? Now, Jesus, inulit ni Jesus, no? Inulit niya na to kanina sa earlier verse, inulit niya na naman dito, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. It means it's not an afterthought. Ano ba ibig sabihin? Ibig sabihin, hindi siya plan B. No? Pag kasi sinabi yung plan B, may plan A. Ito yung ginawa ko una, Adan, si Eva. Sasabali pala, kailangan may plan B. Hindi. Even before He created Adam and Eve, kasama na ito sa plano niya na darating ang manunubos ang Panginoong Jesucristo kasi sasablay yung mga unang nilikha niyang tao. So kasama na to sa overall plan ng Diyos. Divine, it's a divine plan. No? Tuloy natin, ang lahat ng nakakita sa anak at sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. No? Actually, kung babasahin niyo to, parang may katunog, no? Parang John 3:16. Tama, no? Earlier verse, chapter 6 to John chapter 3, verse 16. Inulit, parang nire-reiterate ng Diyos sa mga Hudyo pag inuulit-ulit yung isang kataga o isang salita. Ibig sabihin, malalim ang kahulugan nun. Ibig sabihin, it really means something essential, napakahalaga, napaka-importante. So God's plan of redemption is straightforward and simple. No? Ibig sabihin, diretsahan. No, simple lang talaga yan. Kahit na yung batang paslit, as early as magkaroon ng pangunawa ang batang paslit, maunawaan niya. Sabi ni John MacArthur yata yan, I'm not sure. Kung hindi mo daw kayang ipaliwanag sa 5 taong gulang yung salvation or yung gospel, ibig sabihin, complicated yung explanation mo. So simple lang ang plano ng Diyos. Sumampalataya ka lang kay Kristo. Ganun lang. Even a 5-year-old child should understand or could understand ang plano ng Diyos. Kaya yung mga anak ninyo, mga apo ninyo sa bahay, panalangin ninyo, explain niyo yung gospel. No, ganun lang kasimple. Mahal ka ng Diyos, mahal ka ni Jesus, namatay siya para sa iyo. Now, i-clarify natin yung sabi dito, lahat ng nakakita, kasi ginagamit to ng Catholic Church, kaya meron silang imahe, no? Kasi sabi lahat ng nakakita. So kailangan meron tayong tinitingnan. Merong inspiration, sabi nila, no? Explain natin sa kanila. Ang ibig sabihin po ng lahat ng nakakita dito is all who acknowledge, lahat ng kumilala, lahat ng recognize, tama, lahat ng kumikilala, lahat ng na-acknowledge, lahat ng nagsuko at sumampalataya kay Kristo. Yun po yung ibig sabihin sa original na lengguwahe. Hindi lang siya simpleng look. Okay na, nakita ko na eh. Nakita ko na. Labas na ako ng simbahan. Nakita ko na eh. Nagdasal pa nga ako eh. Nakita ko na. Hindi po yun ang ibig sabihin. Ibig sabihin po dito ng look sa malalim na Grego, na original na salin, is to recognize, to surrender, and to trust. Kilalanin ang si Kristo bilang Diyos, isuko ang buhay at sumampalataya sa Kanya. Yun po ang sinasabi dito. At ikaw ay maliligtas. Okay? Hindi lang simpleng tingin at maliligtas. Okay? Now, this brings us to the second subpoint. The first subpoint is divine plan. The second is, it's a definite promise. Pag sinabing definite, sigurado, tiyak yung pangako. Hindi siya false hope. Meron kasi mga pangako na false, di ba? False hope. Ibig sabihin, nangako ka pero wala naman, di mo naman talaga gagawin. So, false hope, sabi dito, at this is definite pala. Totoong pangako, tiyak. At sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ko kanina parang John 3:16 to inulit ni Jesus, ano? Kasi nga gusto niyang bigyan ng diin. Okay? Hindi lang ito paasa, hindi lang to lip service. Ito ay totoo, gagawin ko talaga to, no? Eternal life is not based on our performance. Ulitin ko po, eternal life, our salvation is not based on our performance. Kung gaano ka kataimting magdasal, okay lang yan, pero hindi dyan nakabase ang iyong kaligtasan. It is based on simply the faithfulness of the Lord Jesus Christ to us, His children. And we need to trust, we need to acknowledge, we need to surrender
our life to Him. Doon po nakabase ang ating kaligtasan. So ang Christian life hindi pagalingan. No? Maganda kung tayo ay matino, mahusay, matuwid ang buhay. Maganda po 'yon kasi fruit of the Spirit 'yon eh. 'Di ba doon nakikita kung gaano tayo ka-mature, kabilis ang paglago at tibay ng pananampalataya natin. Pero sabi ni Paul, hindi yan ang basis. Ano nga 'yon? Sa huling basta 'yon sa huling araw. Magkikita-kita rin tayo doon sa langit pare-pareho. Sabi ni Paul, run the race, no? Patuloy, tumakbo lang ng tumakbo. Hindi to paunahan, kundi kung sino yung makaabot sa finish line. Lahat tayo panalo. Lahat tayo pinanalo na ni Jesus Christ. Hindi tayo nagpanalo sa ating sarili. It's all Jesus Christ to save mankind. Okay? At ang pangatlo po nating punto, tiyak ang ating kinabukasan dahil ito ay malinaw ang ating patutunguhan. Destination precise. Kapag ka nag-lag ka sa Lalamove, nasubukan nyo na maglalamove. Minsan may papadala akong gamit sa galing sa akin, papunta sa isang lugar. May yung, nasubukan nyo na ba yun? Mag-book sa Lalamove. No? Check niya kung destination ba is exact or precise. Nagkakamali sila minsan no? So ipapacheck mo yon dun sa recipient, titingnan niya yung map, mali yung location kailangan eksakto. But here sabi ni Jesus Christ, eksakto en punto, tama ba? Eksakto en punto yung pupuntahan ninyo. Walang limbo. Wala sa Bible yung limbo. Wala sa Bible yung purgatory na habang naghihintay ka, habang hinihintay mo yung mga dasal na mga mahal sa buhay mo, doon ka muna sa waiting area. Walang waiting area. Pag namatay ka ngayon, diretso ka kung saan ka pupunta, kung doon or doon. Destination precise. Sabi ni Jesus Christ, sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ito yung mga sumampalataya kay Kristo. Now, may lumang questionnaire, ginagamit ito sa evangelism hanggang ngayon. Let's show the next slide. Ay, Chelo. Shy pala. May, yan. Oh, katakot ano. Katakot ba? Lumang tanong to sa mga gumagamit nito sa evangelism. Sabi nila, kung naniwala ako sa Diyos, halimbawa, no? Namuhay ako ng banal, namuhay ako ng may takot sa Diyos, pero pagdating ko sa kabilang buhay, wala palang langit, wala palang impyerno. Anong nawala sa akin? Wala. Although na-miss ko yung mga tropa, na-miss ko yung barkada ko, hindi ako nakasama sa mga good time nila. Sayang, hindi ko na-enjoy, no? Pero okay lang, no? Wala namang masama na na-miss mo yung mga happy, mga good times with your barkada. Wala namang masama yon. Walang nasayang. In fact, okay pa nga kasi nabuhay ka ng banal. 'Di ba? Namuhay ka para sa Diyos. 'Di ba? Okay lang. Mas best nga yon. Namuhay ka ng banal, namuhay ka na may takot sa Diyos. Okay lang yon. Now, pangalawang picture sa baba. Paano kung namatay ka at may Diyos pala talaga, at may impyerno pala talaga, at may langit pala talaga? In fact, Jesus Christ himself mentioned more about hell more times than he mentioned heaven. No? So totoo, ang may yung kulay pula sa baba, totoo po yan. At hindi ganyan kaganda ang itsura. Masama ang itsura. No? Masama ang sitwasyon. Totoong may langit, totoong may impyerno, pero hindi ka naniwala. Anong nawala sa'yo? Lahat. Lusaw lahat. Patay lahat. Now, maaari nating itanong to, pero hindi sana ito yung motivasyon ng ating mga mahal sa buhay para sumampalataya kay Kristo. No? Kasi fear-mongering yan no? Pero we need to make them realize that we are sinful. Lahat tayo makasalanan. I am not less sinful than you are. And ganon din tayo. Yung mga tao sa labas na hindi pa nakakilala sa Panginoon, parehas lang tayo ng kasalanan kung titimbangin. Sa harap ng Diyos. The only reason why we are God's children is because we acknowledged the Lord Jesus Christ as our personal Lord and Savior, and we surrendered our life to Him, at tayo ay sumasampalataya sa Kanya. That's the only, but that's the very big difference.
Pero wala tayong kailangan ipagmalaki sa mga tao na nandyan sa labas. Sabihin natin, uy, mga ano kayo, mga paslupa kayo. Ganyan. Hindi, pantay-pantay po tayo. That's the only difference that we have. Tayo ay niligtas ng Diyos. Pero dapat, anong tawag doon? Sagipin natin sila at hikayatin natin sila na sumampalataya din. You know what? Babalik tayo po, no? Para sa mga hindi mananampalataya, ang buhay dito sa mundo, ito na yung best na buhay nila ngayon. Kasi kung hindi sila sumampalataya sa Panginoon hanggang sa huling sandali ng buhay nila, they will experience the worst. No? Walang hanggang kamatayan. Saan ka na pa narinig ng ganong salita? Usually pagpatay ka na, tapos na eh. Pero sabi sa Bible, namamatay ka walang hanggan pero namamatay ka. Habang buhay kang pinapatay pero hindi ka namamatay. Isipin mo na lahat ng klaseng pagpatay pero hindi ka namamatay. Yun yung walang hanggang kamatayan sa impyerno. Pero sa atin na mga sumampalataya kay Kristo, our final destination, parang pelikula, no? Ang huling hantungan natin ay walang iba kundi sa presensya ng Ama na naglikha sa atin. Amen po ba? Amen. And yung ganun katibay, kalakas ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo kung paano niya tayo tinubos. And this is the basis of our eternal security. Kasi kung wala tayong eternal security, di bali wala pala yung pagpako ni Kristo sa krus. Kung nawawala palang banal na Espiritu, di walang saysay pala ang pagkamatay ni Kristo sa krus. Kung nawawala pala yung kaligtasan natin kapag nagkasala tayo, kawawa naman si Kristo, mamamatay na lang siya lagi sa krus. Isang beses lang po, once and for all. And Jesus Christ Himself clearly stated it. Sabi niya, I will make it happen. Sabi dun sa verse kanina, no, susunduin ko kayo at ihahatid ko kayo sa tahanan ng aking Ama. Now, hindi ko to naisama yata, but let's read this, yan. Ginugol ko, hindi ko nakita kung sino nagsabi, pero nasa mga old notes ko to. Sabi niya, your worth before God is not dependent upon your ability to work or give, but upon the immutable covenant love that was established in Christ before the foundation of the world. Tagalogin ko po, ang inyong halaga sa harapan ng Diyos ay hindi nakasalalay sa inyong kakayahan na magtrabaho o magbigay. Sabihin sa mga effort natin, kundi sa sa Diyos, no? Sa di mababagong tipan ng pag-ibig na itinatag o ipinangako kay Kristo bago pa nagsimula ang mundo. Doon po nakabase ang kaligtasan natin. So wala tayong karapatan para magmayabang, magmalaki. But yes, of course, we need to tell others about the Lord Jesus Christ. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo po'y mananalangin. But before we pray, sige po, magkaroon tayo ng personal na pagsusuri. Suriin natin ang ating mga sarili. Base po sa narinig nating mga paalala, let's be in the attitude of prayer na diskubre natin, na patunayan natin kung gaano kakapangyarihan ang pangakong pagtubos ng Diyos para sa atin. At napatunayan din natin sa mga verses na binasa natin sa Ephesians, maging sa book ni John, sa epistle ni John, ang nagpatunay, pinatibay na tayo, lahat ng nagpapasakop, lahat ng sumampalataya kay Kristo ay mayroong walang hanggang buhay. Nagsimula ang iyong kaligtasan, ang iyong walang hanggang buhay sa sandali na kinilala mo siya bilang Panginoong Diyos at tagapagligtas. Ito ang banal na plano ng Diyos Ama at hindi ito mababali kailanman. Paniwalaan mo ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil ang kaligtasan na mayroon kami ngayon ay hindi dahil sa aming sariling sikap. Panginoon, salamat. Panginoon, ngayong umaga, ipaalala mo sa amin na ang kaligtasan namin ay sarili mong inisyatibo, sarili mong aksyon, sarili mong kalooban. Panginoon, nawa ito ay magpanatili sa amin na maging mapagpakumbaba sa harap mo at sa harap ng ibang tao. Panginoon, sana ay magkaroon kami ng kagustuhan na ibahagi itong mabuting balita na ito sa iba pang tao. Panginoon, turuan mo kami na maging patuloy na manalangin sa iyo, patuloy na sumamba sa iyo sa espiritu at katotohanan. Nawa yung mga papuri at mga parangal namin ay sa iyo lamang namin ibigay, wala na pong iba. Panginoon, salamat dahil sa
simpleng pagkilala sa iyo, simpleng pagtiwala sa iyo at pagsampalataya sa iyo at sa buhay na walang hanggan na kaya mong ibigay sa amin, kami ay iniligtas mo. Salamat, Panginoon. Panginoon, patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan ng loob na magtiwala sa iyo. Bigyan mo kami ng kasiglahan habang hinihintay namin yung pangako mong araw na kami ay iyong susunduin at isasama sa iyong kaharian, Panginoon. Naway matagpuan mo kaming tapat at masugid mong mga anak. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Wow, salamat sa napakagandang mensahe ng Panginoon. Okay. So tayo po ay patuloy na sumamba sa Diyos sa pamamagitan po ng ating mga kaloob, ng mga offering po. So pwede na pong pumunta dito at i-offer yung ating mga inilaan sa Panginoon. Okay, manalangin po tayo. Panginoon, salamat po dahil ang aming pong kaligtasan ay hindi nakadepende sa amin, kundi ginawa lahat ng aming Panginoong Hesus. Ito dahil sa pagmamahal mo po sa amin. O Diyos, at ang napaka mabuting, the best gift that we can give, yung aming pagsampalataya sa iyo dahil ikaw po ay namatay para sa amin. At ang pagkakaloob po ng aming buhay para paggamit sa iyo as a worship to you, Father. More than the money that we have. But of course, lahat nagmula sa iyo, Panginoon. Aming lakas, ang aming talino, ang aming buhay, ang aming mga hanap buhay, Diyos. We acknowledge that this is from you, Lord. So binabalik po namin sa iyo, Diyos, ang mga bagay na ito. Salamat, O Diyos. Gamitin mo po ito, O Diyos, and continue to bless us, O Father, para patuloy po kaming sumasamba sa iyo sa pamamagitan ng aming pong pagkakaloob. And Father, thank you. In Jesus' name, Amen. Okay. So salamat sa Panginoon sa ngayon. May bago po ba tayong kasama? Wala. So welcome back, Chai, for salamat sa inyong panalangin. Of course, kay Chai, and inaasahan natin na the best para sa kanya mula sa Panginoon. Okay, so mayroon po ba? Pastor? Kung wala na po. And Meron lang pong isang announcement.
Amen. Yan po ay youth camp na gagawin sa Phoebias. April 11 to 13. Tama po ba? Ages 14 pataas. No? Wag po natin sayang pagkakataon. Baka meron tayong mahal sa buhay na gustong mag-join nito. Kung meron po yung kakilalang mga kabataan na gusto ninyong isama o pasamahin dyan, lapitan nyo lang po si Shai, no? Si Ate Shai para i-arrange po niya yung kung paano. Kung halimbawa mayroong financial constraint, pwede rin pong pag-usapan. Kasi meron na po tayong naplano ang church para dun sa mga kailangan ng assistance. Okay po, bago tayo mag-closing prayer po, may ilang announcement. Gusto nating welcome ang ating mga kapatid sa Zoom. Andyan ba sila? Hello? 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 Andyan ba sila? Sino ba yun? Pastor Stan. Hello po, Pastor. Salamat po, Pastor, for joining us today. Yun. Si Tap, naka-duty sa Marikina. Marikina ba? May sakit. Kala ko naka-duty. Ayun. Tapos, si Ate Carm, nasa biyahe daw, papuntang Macau. Wala pong tayong mga taga-NC. Busy ang mga taga-NC ngayon. No? May retreat sila sa church. Young adult din, kaya wala sila. Okay, so welcome po. At kayong lahat din po, welcome, ngayong umaga. Next Sunday po will be our Resurrection Sunday. Ibig sabihin, linggo ng pagkabuhay. Usually po ginagawa natin ito madaling araw. Pero medyo ginahol po tayo sa oras. Pinaplano sana namin ay sa sa Boracay sana. Joke lang. Sa Laguna sana ulit. Kaya lang kinulang po tayo ng oras. So, kung i-announce, baka bitin na. Hindi na makasama lahat. So, as usual po, same time, alas 10 din po ng umaga tayo sa linggo dito. Pero linggo ng pagkabuhay po yan. No, usually gagawin ng ibang church, madaling araw yan. But tayo, gawin natin the same lang po para hindi mag-create ng confusion. Siguro next year, para kung merong mas mahaba tayong time na may announce, tsaka ma-prepare. Okay, another announcement po ay meron na po tayong laptop. Pinag-pray po natin yan. Praise God dyan sa laptop. Yan. Pero meron pa po tayong bubunuin na ilang buwan na 10 buwan na kailangan nating hugulugan. Ano po? Kasi ano po yan? Tawag doon? Installment. Ayun. So kung kinakatok ng Panginoon ang inyong puso, yan, para gamitin yung extra resources natin para sa mga gamit. At may mga iba pa po tayong kailangan. Wala pa tayong bass guitar. Yung bass guitar po na ginagamit natin, personal guitar to ni Jones. Okay? So kung kinakatok ng Panginoon ang inyong puso, ay lapitan nyo lang po si Tita Sharon, Tita Shawi. Okay? Sa mga YPs and YAs po, may gawain mamaya, 3 p.m. Dito na po, change venue po tayo. Kasi baka hindi magkasya kung kila Tito Nick. So dito po tayo, 3 p.m. kasi darating ang mga taga Malabon at may mga taga Phoebias din na magjo-join. Hindi kasya kila Kuya Nick. Pinapagawa pa lang ni Kuya Nick yung niya, yung basketball court. So dito na po, pakisabi na lang sa mga kabataan natin, Okay? Bago po tayo mag-pray, pinananawagan po natin, Knowing the Living God, after this po, Hope Group, 30 minutes lang po yan. Please join us. Kung wala po kayong mahalagang lakad, please join for 30 minutes of in-depth na pag-aaral ng salita ng Diyos. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Tayo po yung mananalangin. Sige po, let's pray. Panginoon, salamat sa mga aral mo, mga paalaala na inihatid mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong banal na espiritu na patuloy kaming sinasamahan. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na presensya. Hindi mo kami kailanman iniwan at katulad ng aming narinig sa iyong mga salita mismo na hindi mo kami papabayaan, Panginoon. Spiritual po ang promise mo, but it's not limited to your spiritual ability to protect us. It's not limited to your ability to heal us from our physical sickness. So we pray those matters as well right now, Panginoon. Kung meron kaming mga kapatid, alam namin may mga ilang kapatid kami na nasa banig ng karamdaman, hinihiling namin na hipuin mo sila ng iyong mapagpagaling na kamay. Even at this very moment, Panginoon, allow them to feel your caressing balm of healing, Panginoon. Hipuin mo sila. Lord, doon sa mga nangailangan ng direksyon at tamang desisyon, I pray, Panginoon, na bigyan mo sila ng wisdom, katalinuhan na galing sa iyo. Allow them to acknowledge you, that you are a God who can give them the wisdom that they need
for them to continue living according to your will. Panginoon, salamat sa kaligtasan na meron kami ngayon na hindi kami may hawak at hindi nakasalalay sa aming mga galaw, kilos, Panginoon, kundi ito ay ayon sa iyong inisyatibo, ayon sa iyong effort, ayon sa iyong kagustuhan. Panginoon, nihiling po namin ang bawat isa na nawa kami ay magpaubaya sa iyong direksyon, sa iyong pangunguna. Dahil alam namin walang best na paraan, walang best way for us to fulfill your plans in our lives aside from following you and obeying your commands and your words. Lord, continue to give us humility. Bigyan mo kami ng kababaan ng loob na kilalanin ka sa buhay namin bilang Panginoon at sambahin ka at patuloy na magdasal at sumampalataya sa iyo sa mga bukas na darating, Panginoon. Sa araw ng bukas, Panginoon, there will be challenges, there will be problems, there will be trials, Panginoon, but we are secured in your hands and we thank you and we praise you. For we will not be led by fear or worries. Hindi po kami mangangamba, hindi kami matatakot, Panginoon, but we will continue trusting you because you are our Father and we are your gifts. We are your precious gifts to your Son, Jesus Christ. This we pray in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Morning po. We can continue our fellowship. Tapos we can make our own timpla-timpla ng kape at pandesal. And then let's join our hope group.